Ano yan? Para may dugo-dugo, kuya. Ay! Ito, tao to. Tao to. Ano pong nangyari? Oh my God, Lord! Tao to. Napatras na lang ang kagawad na ito nang madiskubre ang bangkay ng 34 anyos na lalaki sa isang boarding house sa barangay Fairview, Baguio City noong linggo, March 8. Ang biktima ay tubong Tacloban City sa Leyte. Binibigyan niya? Opo, kuya. Ala, Lord. Oh, yan. Oh, may dugo. Refer na natin sa station. Oh no, Lord. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP. Itinuturong sospek ang lalaking bumisita sa boarding house ng biktima noong linggo. Pero ayon sa barangay, March 2 nang una nilang makita ang sospek na umano'y kaduda-duda ang ikinikilos. According to the Tanods, pumunta doon sa Tanods Outpost, doon sa Purok 4, Rainbow Hills. No? And itong Tanod na to, ipinunta siya sa bahay ng isang tanod din na babae doon sa malapit sa hinahanap na niyang bahay ng kanyang kaibigan, yun nga yung victim. Pinakapi pa ito. Nagsuspetsa yung husband ng ating tanod dahil parang bangag daw yung tao. And yun nga, nung sinasabi niya yung pangalan, hindi kilala doon sa area yung pangalan na sinasabi niya. Nakitawag pa raw ang sospek sa telepono ng barangay Tanod. Dito nagpadala pa ng video message ang sospek at ipinadala nito sa biktima para sunduin siya. Nagpatulong lang ako sa kanila. Nasa Balay Dominic na ako. So base po sa nakuha po natin na medical legal report from the Regional Forensic Unit, ang cause of death po ay hack wounds to the head. May mga sugat din po siya sa kamay, sa chest, sa leeg. At dito nakita na nagkaroon ng struggle o nag-attempt na manlaban yung biktima. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, naging magkaibigan daw ang sospek at biktima nang makulong sila sa Taytay Rizal dahil sa kasong pagnanakaw. Nalaman din ng mga otoridad na ang biktima pala ay may patong-patong na warrant of arrest sa iba't ibang lugar. Marami pong ginamit na pangalan itong biktima at dito nga nakita natin, gumamit siya ng iba't ibang pangalan, 6 po. Meron po siyang ginamit na 6 na magkakaiba po na pangalan. Based din po sa mga criminal records na nakita po natin sa ating system. Nawawala rin daw ang ilang gamit ng biktima na posibleng tinangay ng sospek. Mayroon pang nahanap ang mga pulis sa pagsasayasat nila sa crime scene. Meron din po kasi tayong na-recover na foreign na suspected. Kaya, and then meron din, sila po din kasi ay may mga previous case na violation ng RA 9165. Kaya possible po na sila din po ay gumamit bago po nangyari yung incident. Sa ngayon, nakilala na ang sospek na isang 29 anyos at pinaghahanap na siya para harapin ang kanyang kasong murder. Oh no, Lord. Angel Arquero, RNG News.